Pero minsan kahit ako, meron pa din akong tama ba? Nasabihin ko sa kanya to, baka sabihin niya sa school. Kailangan ko bang ituro sa kanya? Sa usapin po ng proteksyon ng mga bata, gaano ba kahalaga na alam natin ang tamang mga pangalan sa mga private parts, mga pribadong bahagi ng katawan? Napakahalaga na alamin natin at ipaalam sa mga tao ano talaga yung tunay na katawagan ng ating private body parts in terms of child protection. Kasi ngayon, ang daming challenges na nangyayari kaugnay dun sa pagsabi kung ano ba talaga yung tunay na pangalan ng ating private body parts. Tayo, no, mga adults, tayo ay naturuan kasi na ang ating mga magulang noon na pag-usaping sex tabu sa ating kulturang Pinoy. Kaya hindi pag-uusapan yan doon sa pamilya. Kaya ngayon, pag tanungin mo ang mga bata, di ba, ang daming katawagan ang binibigay. So sa karanasan namin sa pagbibigay ng advocacy on child sexual abuse, pag tinatanong na ang private body parts, ang daming katawagan. May isang bata na nagkwento siya na lumapit siya sa nanay niya, no? At sinabi, humingi siya ng tulong at sinabi niya na, Ma, sinira ng teacher ko yung aking flower. Ginamit niya ang flower na ngayon nagkaroon ng maling pagkaunawa yung kanyang nanay. Kaya ang sabi niya ng nanay, sige anak, mabilis naman nating mapalitan ang flower. Pwede tayong bumili. Na lingid sa kaalaman ni nanay na yung flower pala na tinutukoy niya ay yung kanya ng private body parts. Na-confuse si nanay. Yes, na-confuse. Kaya ito yung kahalagahan na ituro sa mga bata na ang private body parts ay kailangan tawagin sa tunay niyang katawagan dahil dito crucial, no, yung paghingi ng tulong, no, kung ang isang bata ay naabuso na, no. Ito ay hindi masama kasi 'di ba, ang ating private body parts ay kasama sa buong katawan na nilikha ni Lord na merong specific functions at kailangan nating bigyan ng proteksyon. Kaya tinuturo natin sa mga kabataan, sa batang lalaki, ang tawag hindi po totoy, hindi hotdog, kundi ito ay titi, na kung saan ito ay ginagamit sa pag-ihi. At sa kababaihan naman, Ate Win, di ba, meron tayong suso para sa breastfeeding ng ating mga anak at ang ating private body parts na yung sa Tagalog, tinatawag siyang kiki o puki, pero yan ay ginagamit sa reproduction at sa ating pag-ihi din. Even sa court, tinatanong yan. Pag hindi ma-specify ng bata, may epekto yan dun sa extent nung judgment ng judge. Kasi kung hindi niya masabi na yung kanyang titi o yung kanyang pepe ang nagalaw, ay merong corresponding na na penalties. Sasabing mababaw kasi hipo lang. Kaya ganun kahalaga na natin turuan ng mga bata para mabigyan ng sapat na na intervention o tulong. Kasi ang mga bata, sobrang sponge niyan. Kung anong ituro ng magulang o kung anong naririnig, automatic nakukuha nila agad. So dapat as early as, 2 years old, 3 years old, na-explain na nila kasi hanggang sa paglaki nila, alam na nila kung ano yung meaning.